Chapter 28 Ang biyudo maging babaero. Lumipas ng ilang linggo simula namatay si Angela ay heto na ginagawa ni Gabby sa buhay niya dahil sa sobra kalungkutan ni Gabby ay palagi siya umiinom sa bar at natuto na siya mambabae ibang iba babae kasama niya kada gabi para nagpaparaos lang sa kanya kaya ginagawa ni Gabby yon dahil gusto lang niya makalimutan muna yun kalungkutan niya sa pagkamatay ng asawa niya kahit ganun man ginagawa ni Gabby sa araw-araw ay hindi pa rin mawawala. Ang responsibilidad niya ang pagiging ama sa anak niya nang si Gaeb inaalagaan niya nito pag nasa bahay siya. At habang si Kath, kahit wala na si Angela ay dumadalaw pa rin siya sa bahay ni Gabby para dalawin niya si Gaeb dahil naawa siya sa bata. Dahil 2 taon gulang lang si Gaeb ay namatayan nito ng mommy at nagmahal na siya sa bata kaya magiging mother. Figuro siya kay Gaeb at alam rin niya ang pambabae ni Gabby dahil sinabi sa kanya ng mga maid ni Gabby na gabi-gabi nito may inuwi na babae sa bahay na saktan si Kat sa nalaman pero sa totoo lang. Wala na siya karapatan masaktan dahil matagal na wala sila ni Gabby kahit mahal pa rin niya si Gabby ay wala pa rin siya karapatan maselos hanggang sa isang gabi. Sa bahay ni Gabby pumunta si Kat sa bahay ni Gabby dahil nalaman niya mailagnat si Gaeb at umiiyak pa nito at hinahanap ni Gaeb ang mommy nito sinabi ng maid kaya dali-dali umalis si Kat sa hospital at pumunta sa bahay ni Gabby para tingnan nito. Si Gaeb tapos ilang oras pagkatapos niya tingnan at painumin ang gamot yun bata ay pinatulog niya si Gaeb at habang pinapatulog ni Kat si Gaeb ay bigla paghikbi na ang labi ni Gaeb parang malapit. Nasa pag-iyak. Mommy! Mommy! Agad hinimas ni Kat si Gaeb sa likod nito. Tahan na Gaeb nandito na si Auntie Kath. Sabay niyakap niya yun bata para pigilan sa paghikbi ni Gaeb lumipas 1 oras mahibing na ang tulog ni Gaeb nang bigla may narinig si Kath ng kalabog sa baba agad tumayo si Kath sa kama ni Gaeb tapos bumaba si Kath sa baba pagbaba ni Kath sa sala. Ay nakita niya si Gabby sa sahig at nakadapa nito tila balasing na lasing si Gabby. Agad lumapit si Kath kay Gabby at pinatayo niya si Gabby tapos inalalayan niya si Gabby paakyat sa kwarto nito pagpasok nila sa pinto ay agad tumingin si Gabby kay Kath at dahil sa kalasingan ay hinalikan niya si Kath dahil sa inakala niya na iba. Babae ito agad pinasandal ni Gabby si Kath sa pinto at hinalikan niya nito sa liig at habang si Kath pinipilit niya matulak si Gabby pero dahil sa laki-lalaki si Gabby ay di na kaya ni Kath si Gabby. Hindi na kagaya noon nung pasyente niya pa nito kaya niya si Gabby. Agad hinila ni Gabby si Kath papunta sa kama tapos agad hinigan niya si Kath at pumatong si Gabby kay Kath at hinubad niya ang damit ni Kath at habang si Kath ay sa una tututol siya sa ginagawa ni Gabby sa kanya pero sa huli bumigay rin si Kath dahil sa pagmamahal niya kay Gabby hanggang sa may nangyari sa kanila habang nagsisiping sila Gabby at Kath ay sandali yon ay masaya si Kath sa muli nila pinasaluhan ni Gabby. Kinabukasan paggising ni Gabby ay masakit ang ulo niya dahil sa hangover niya kagabi tapos nagtataka siya dahil sa may nakayakap sa kanya na isang babae at sa nakakaalam ni Gabby ay wala siya inuwi na babae kagabi dahil wala gana si Gabby mambabae. At pahinga muna siya sa sex dahil gabi-gabi siya may kinakama ng mga babae at gumamit man siya ng kondom sa mga babae para hindi siya makabuntis na babae o mahawa ng human immunodeficiency virus tapos agad lumingon si Gabby sa babae at nagulat siya nang makita niya si Kat pala yun babae. What the fuck? Sabay tumayo si Gabby sa kama at nabihis at habang si Kat ay ang hibing pa natutulog at tanong ni Gabby sa kanya isipan ay paano. Paano nangyari yon kinakama niya ang ex-girlfriend niya kagabi na di niya alam dahil sobra sa kalasingan niya tapos umalis si Gabby sa bahay niya dahil ayaw niya makita muna si Kath at baka siguro kagaya sa mga babae niya ay malilimutan na rin agad ni Gabby ang one night stand nila ni Kath. Sa kabila banda paglipas ng ilang minuto ay gumising na si Kath at nakita wala na si Gabby sa tabi niya tapos bigla naalala ni Kath yun kagabi na pinagsaluhan nila ni Gabby at sobra gaga niya kung bakit siya bumigay kay Gabby kagabi at bakit hindi niya mapigilan ang sarili niya sa pagiging marupok. Tapos bumihis siya at pumunta sa kwarto ni Gaeb para mag-check niya yun bata kung mailagnat pa ba si Gaeb nang mabuti na ang kalagayan ni Gaeb ay kumain na sila ng almusal sa kwarto ni Gaeb tapos umuwi na si Kath sa bahay niya para maligo. Lumipas ilang araw simula may nangyari kanila Gabby at Kath ay hindi na mawala sa isipan ni Kath yun nangyari ng gabi yun kahit gawin papabusi sa trabaho ay hindi pa rin makalimutan ni Kath ang one night stand nila ni Gabby at habang si Gabby ay patuloy lang siya sa pambabae sa bar at madali niya lang nakalimutan ang nangyari sa kanila ni Kath hanggang sa may makilala si Gabby sa bar.
Sa bar habang umiinom si Gabby ng beer sa bar counter ay bigla lumapit sa kanya ang isang maganda sexy at singkit na babae tapos agad lumingon si Gabby sa babae at agad nagandahan siya sa babae at parang pamilyar yun babae sa kanya tapos nagpakilala ang babae sa kanya. Hi, handsome, I'm Karayuy. Sabay itaas niya ang kamay niya para makikipagkamayan kay Gabby. I'm Gabriel Santos. Nice to meet you. Wait, you are familiar. Are you daughter of Mr. George Yoy? The owner of the Yoy's perfume? Yes, ako nga anak ni George Yoy. Wait, how did you know my dad? Kasi paborito ko yun pabango gawa ng daddy mo, at sa business industry, ay yun daddy mo na idolize ko pagdating sa business, kaya kilala ko si Mr. Yoy, and nakita ko yun family picture nyo sa business magazine. Ganun ba? So, idol mo pala yung daddy ko. Nagkwentuhan sila at nag-inuman sa bar counter. Lumipas ng 2 oras ay inuwi ni Gabby si Kara sa bahay. Dahil sa sobra sexy at ganda ni Kara ay naakit si Gabby kaya di matatapos gabi ito hanggang hindi niya nito matitikman. Sa bahay pagpasok nila Gabby at Kara ay hinalikan ni Gabby si Kara sa labi, tapos hinubad ni Kara ang damit ni Gabby at hinubad rin ni Gabby ang sexy dress ni Kara, tapos humiga si Gabby sa kama at pumatong si Kara at hinalikan niya si Gabby sa labi. Hanggang sa may nangyari sa kanila. Kinabukasan paggising ni Gabby ay wala na si Kara sa tabi niya. Nag-enjoy si Gabby sa sex nila ni Kara kagabi. Magaling si Kara sa kama kesa sa mga naging babae at parang gusto na ni Gabby si Kara. Agad tumayo si Gabby sa kama at bumihis ng damit niya at lumabas ng kwarto. Tapos pagbaba ni Gabby sa sala ay nakita niya si Kara nakikipag-usap sa anak niya ng si Gaeb. Agad lumapit si Gabby kanila Kara. Good morning Gabby. Good morning to Kara, akala ko umuwi ka na. Uwi sana ako kanina kaso pagbaba ko sa sala ay nakita ko ito, napaka-cute bata na to kaya nilaro ko muna ito bata. Sorry kung di ka makauwi dahil sa anak ko nakakahiya sa'yo na bala ka tuloy. Sabay kinuha niya si Gaeb sa baby chair nito at binuhat niya si Gaeb. It's okay Gabby, I'm preschool teacher. Sa Pilipinas noon bago pa kami lumipat dito sa States para sa business namin kaya mahilig ako sa bata. Talaga? Preschool teacher ka noon? Wala sa itsura mo, anak mayaman ka and ang ganda-ganda mo at sexy sa itsura mo parang ka, spoiled brat dahil na naiisa anak ka ni Mr. Yoy. Oo, mayaman kami at naiisa anak lang ako ng magulang ko pero hindi naman ako spoiled brat katulad yun iba mga anak ng mayaman. Sa totoo lang sunod-sunuran lang ako. Sa daddy ko lahat ng sasabihin ni daddy ay susundin namin ni mama kagaya lang yun trabaho. Ko bilang teacher binitawan ko dahil gusto niya na ako ang susunod sa kanya bilang Chief Executive Officer ng US Perfume. Ganun ba? Anyway Gabby, nasaan na yun mommy ni Gaeb? Wala na siya. Patay na siya almost 2 months ago. I'm sorry. It's okay Kara, medyo nag-move on na ako sa pagkamatay ng wife ko, actually ayon siya. Sabay ituro niya yun lalagyan ng abo katabi ng picture ni Angela sa lamesa katabi ng TV nila. Sa kabila banda papunta si Kat sa bahay ni Gabby para dalawin niya si Gaeb. Ang nasa isip niya ay wala na si Gabby sa bahay. Dahil maaga nito pumapasok sa restaurant at gusto ni Kat umiwas kay Gabby dahil simula may nangyari sa kanila noon isang gabi. Ay nagdesisyon na si Kat na iwasan na si Gabby tuluyan at pipilitin kalimutan yun kung ano man ganap sa kanila. Sa bahay ni Gabby pag-doorbell ni Kat sa pinto ay agad binuksan ng isang babae yun pinto at nakita ni Kat ang high school classmate niya. Nang si Kara nagulat sila nang makita nila ang isa't isa. Hindi lang sila makaklas kundi naging magkaibigan rin sila dahil pumasok si Kat sa mamahalin ng school dahil sa nabigyan ng scholarship sila Kokoy at Kat ng kliyente ng tatay nila sa talyer ito kasi yun may-ari ng school at si Kara lang. Naging kaibigan niya sa school dahil si Kara lang naging mabait sa kanya yun iba mga classmate nila ay binubuli siya dahil mahirap lang si Kat balik sa kasalukuyan. Kath. Kath, ako ito si Kara yun classmate mo noon high school. Kara, kamusta ka na? Long time no see. Okay naman ako anyway kailan ka pa nandito sa Amerika? 3 years ago. Kara, sino ba yan nag-doorbell sa pinto? Sabay lumapit si Gabby sa likod ni Kara at niyakap niya nito sa bewang tapos nagulat si Gabby nang makita niya si Kat sa labas ng pinto. Kath, ano ginagawa mo dito? Gabby, pwede ba tayo mag-usap? Magkakilala kayo. Oo Kara, anyway umuwi ka na tatawag na lang ako sa'yo. Okay Gabby, bye. Sabay na goodbye kiss siya sa labi ni Gabby at lumabas na si Kara ng bahay. At habang si Kat ay nasaktan sa nakita paghalik ni Kara kay Gabby, tapos lumakad na si Gabby pagbalik sa sala, tapos sumunod si Kat kay Gabby sa sala. So ano ginagawa mo dito Kath? Gusto ko lang dalawin si Gaeb.
Pwede ba wag ka na magbabalik dito sa bahay dahil wala na si Angela, kaya wala ka na trabaho dito? Bakit? Gabi, gusto ko lang dalawin ang anak mo dahil nawalan siya ng nanay sa murang edad, kaya naawa ako sa bata, tapos sasabihin mo sa akin wag na ako bumalik dito. Kahit naawa ka pa sa anak ko ay wala ako pakialam, kaya wag ka na magbabalik dito dahil tapos na trabaho mo dito. Kaya ba, ayaw mo na bumalik ako dito dahil ba sa nangyari sa atin noong isang gabi? Yun nangyari sa atin noong isang gabi. Wala lang yun. Lasing lang ako noon at isang ka sa mga babae na parausan ko lang para sa isang gabi. At kung iniisip mo na may feelings pa rin ako sa'yo, kaya nangyari sa atin yon ay nagkamali ka, wala na ako feelings sa'yo. Sinampal ni Kat si Gabi dahil nasaktan siya sa sinabi ni Gabi, tapos unti-unti na natutulo ang mga luha ni Kat. Gabi, sabihin mo sa akin bakit simula namatay si Angela ay nagbago ka na. Di ka na Gabi, kilala ko 4 years ago, bakit wala pa ng 3 buwan namatay si Angela ay nang babae ka na, bakit Gabi? Bakit? Sabay itulak niya si Gabi at habang si Gabi ay parang wala siya pakialam sa mga sinabi ni Kat sa kanya. Wala kang pakialam tungkol kung ano man ginagawa ko sa buhay ko, kung nang babae man ako ay wala kang karapatan sa akin. So mind your own business and get out in my life again. Agad tumakbo si Kat palabas ng bahay at umiiyak na saktan si Kat sa sinabi ni Gabi sa kanya. Ang iniisip niya, tuloy karma nga ba ito ni Kat? Dahil iniwan niya si Gabi noon kaya gumanti si Gabi sa kanya, kaya sinaktan siya rin ito ngayon. Sa nangyari kanila Gabi at Kat ay tuluyan nga ba nalalayo ulit si Kat? Kay Gabi abangan ang susunod kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss Evie. And thanks for watching at meron na rin ako TikTok, please follow nyo naman TikTok ko, nasa baba yung link.